Ngayon naman, we'll be focusing on handles, performance, acceleration, speed. Test naman natin mga brad yung acceleration. Punta naman tayo sa handling at saka suspension ng motor na to. An uphill na medyo mahaba-haba. So papakita natin sa inyo kung kumusta yung performance na to sa uphill. Hihinto tayo sa kalagitnaan. Kumbaga medyo ibibitin natin. Tapos titingnan natin yung response pa rin niya pag akyat. So titingnan lang natin yung dependability for each of the brakes. Worth it nga ba ang ibabayad natin dito? Especially given the fact that the Aerox Connected standard version is 112,900. What's up mga brother? Ito si Juan ng Motor ni Juan and welcome back sa channel natin. Kung bago ka pa lang sa channel na to, be sure to subscribe and then hit that bell and follow our Facebook page para lagi ka updated sa lahat ng mga motorcycle reviews, tips, and updates na meron tayo. Tsaka syempre, like and share na rin para sa mga tropa natin, mas marami pang marating tong video na to. Alright, so ito na mga brother, as promised, we're going to check the performance kung kumusta nga ba ang Aerox Connected o yung iba tawag nila Aerox version 2 or Aerox 2021 para maihatid sa inyo mga information na yan so that it can help you decide kung itong motor na to ay para sa inyo. Again, for the full specs review ng motor na to, then you may watch the other video para malaman nyo yung buong features niyan, pati yung Y-Connect walkthrough, panoorin nyo rin para talagang maintindihan nyo what this motorcycle brings. Ngayon naman, we'll be focusing on handles, performance, acceleration, speed. Although it's a weekday mga brad, so wala rin tayong lugar para mag top speed, pero titingnan natin how fast this motorcycle can go from point A to point B at a given duration, no? So ito tingnan natin. So upon start, so again, what we see on our panel, marami na kagad information. Ito, start natin para mas kita natin. So, easy start lang, very silent, swabe lang. And then, again, for the rev, nasa gilid yan, yung RPM natin. Ayan o. Okay. And then, we obviously have the speedometer, our fuel gauge, our odometer, and ito yung pinaka-toggle switch niyan. Hindi ito pass light, but that's a toggle switch for us to be able to move from one option to the other. So, meron tayong trip 1, trip 2. Ito yung real-time fuel consumption natin or fuel economy. Ito naman na yung average. So far in the first 100 plus kilometers, break-in period pa lang, bagong-bago pa lang to mga brad, ayan, nakaka 30.2 kilometers per liter tayo na fuel consumption. We also have the voltmeter, 14.3, 14.2. So obviously bago pa nga kasi. Importante yan kasi wala tayong kickstart. Time to test. Let's go. Ang unang feel ko dito mga brother upon riding this is hindi ganun kabulto yung feeling. Again, when it comes to dimension, halos parehas lang version 1 tsaka version 2 Parang hindi mo nararamdaman na malapad at may kayakihan tong motor na to versus the other scooters. So parang it just feels nimble, and that's one advantage kasi hindi siya nakakailang isingit-singit. Tsaka magaan siya dayan ha. Okay, subukan natin dito. Okay, test naman natin mga brad yung acceleration. Yung bilis niya makaabot sa 60 kilometers per hour. Let's go. Mabilis ha. Isa pa. Let's have another round. One more. Isa sa mga gamit talaga ng acceleration is yung mga sudden speed burst natin, especially for overtaking. Importante na hindi tayo mabibitin pag nag-overtake tayo, and for this Aerox, wala tayong problema dyan.
Similar to the Aerox 1, it doesn't have any problems pag nag-throttle ka. Walang delay, it gives you the power, it gives you that burst of speed na kailangan mo para hindi ka naman maalanganin. Punta naman tayo sa handling at saka suspension ng motor na to. Kung mapapansin nyo, medyo hindi patag ang kalsadang dinadaanan natin. And kung ako lang ang tatanungin, okay lang naman ang play ng suspension na to. Again, we would still have the telescopic 14th front. Similar pa rin yan sa version 1. Pero pagdating sa likod, disappointing na wala pa rin tong pressure canister dun sa shocks niya. Hindi katulad ng ibang releases sa ibang Southeast Asian countries. Sa gulong, okay lang. You could still improve this one, pero kung bago pa naman yung gulong mo, pwede mo pang gamitin yan, pwede mo pang i-ride yan. As per my experience, I was able to get around 10 to 13,000 worth of kilometers sa stock na Aerox na gulong for you to be able to really maximize at hindi pa naman talaga kailangan palitin. Pero ang masasabi ko, pagdating sa suspension, kapag hindi ka masyadong mabigat kasi ako mga brother mararamdaman mo yung tagtag. Kaya yung iba nag-upgrade talaga ng suspension at yung iba nagpapalit din ng front fork suspension nila kasi nga may tukod ang suspension ng Aerox mga brad. Ito mga brother, alam naman natin even with the version 1 always had the power dito sa Aerox na to. So ito, pero para yung makita nyo, just in case sa mga medyo nag-aayangan, this is an uphill na medyo mahaba-haba, maybe around a couple hundred meters. So papakita natin sa inyo kung kumusta yung performance ito sa uphill. Tapos alam kasi natin kapag, syempre pag may buhay mas kayang-kaya to. Pero gagawin natin in the middle na tong uphill na to na may kahabaan nga, gaya ng sabi natin, hihinto tayo sa kalagitnaan. Kumbaga medyo ibibitin natin, tapos titingnan natin yung response pa rin niya pag akyat. So tara. Unang gagawin natin, uphill, dire-diretso. Yun, as expected, Aerox always had the power for this stuff. So walang problema. Parang normal lang, parang hindi pa akyat. So tatry po ulit natin isa pa. Gagawin naman natin, ibibitin naman natin. Uphill test number 2. Same distance, same slope, pero this time ibibitin natin sa gitna. Again, for the record mga brad, I am 5'10 in height and 210 pounds. So masasabi natin na nasa kabigatan ako. So let's see. Sabihin natin na ayangan tayo, we have to stop in the middle of an uphill climb. Eto, nakapataas tayo. So, hindi ko alam kung na-capture ng camera kung gaano kataas pero ito, bibitaw akong brake saglit. Ayun na. So, mababa agad tayo. Ganyan siya kapataas. So, ito, tingnan natin. Throttle. Sa pabitin. Paakyat pa rin tayo mga brother. Ayan, bumababa pa rin tayo. Throttle. Walang problema. Kayang-kaya sa mga akyatan to mga brad. Even if you are traveling or you're going to use this dun sa mga medyo akyat baba, kayang-kaya ng motor na to. Hindi ka mag-aalangan and marami pang power na ibibigay. Ngayon, tetest naman natin yung braking power. So again, this version is still the standard version, so walang ABS. What we have at the back is just the drum brake. Tapos sa front naman is the disc brake. So titingnan lang natin yung dependability for each of the brakes. Subukan muna natin yung likod. Rear brake. Ayan, nagbe-brake na ako. Isa pa. Okay, at 40, tas brake. 40 kilometers per hour, tas brake. Ayan, so what we observe mga brad sa rear brake, dahil nga drum lang siya, you can't really count on it pagdating sa mga sudden stop. It will not give you the stopping power that you need dun sa mga emergency. So, eto pang minor lang talaga. Eto, tong rear brake na yan.
Ang napansin ko rin dito, malaking allowance niya. Kumbaga, hindi siya yung basta-basta kagat-kagad. For some, mas gusto nila yon. For some naman, gusto nila yung konting ganun lang, break na kagad. Pero, okay na rin yung may konting allowance ka, especially if you're a beginner. Kasi, may tendency na kapag napapiga ka ng husto ng ganyan, and this is not ABS, may tendency na mag-skid yung motor mo, baka sumemplang ka pa. So, this allowance, stock pa lang to, hindi pa ginagalaw yung adjustment ng rear brake niya. So, the fact na meron siyang konting allowance dito for you to play around with the brake is okay, lalong-lalo na kung hindi ka masyadong batak na batak sa pagmumotor. Ngayon, susubukan naman natin itong front brake natin. Again, disc brake without ABS. Okay. Front brake. 45 kilometers. Ayun. Yun, ang stopping power niya. Hindi ko pa sinagad yan mga brother kasi mag-skid. Nakita ko may mga buhangin doon eh. But, hinto siya kung hinto talaga. Isa pa, subukan pa ulit natin. So, pinapangat lang natin at a certain speed, mga between 40 to 50. Siyempre, hindi na natin natutodo to 60 to 80 bago tayo mag-brake kasi baka ma-aksidente naman tayo. But at least nagkakaroon tayo ng idea kung yung braking power na to. So, ito. Try natin. Isa pa. Front brake. Front disc brake. Ayun. Okay yung stopping power niya. Just to kokapok. Para isang metro lang yata. Ano na kagad. Stop na kagad. So this is good when it comes to braking power pagdating sa mga sudden stop or emergency stop. Ito talaga, yung front brake talaga. Kasi ito, hindi ka talaga hihinto agad eh. Medyo mahaba mo na ilalakbay mo, magme-menor ka bago huminto yung motor mo. But since for the standard users out there or kung bibigay kayo ng standard version, I would suggest kung talagang sudden brake yan, hindi basta-basta sagad din na preno. Kahit na emergency stop yan, alam ko yung instinct natin, mapapapreno talagang ganyan. But, sanayin nyo na medyo ititimpla pa rin para hindi ka basta-basta mag-skid, hindi ka basta-basta semplang. And, pagsabayin nyo na yung front at saka yung rear brake nyo para yung braking power ng motor distributed. Hindi magko-concentrate lang sa isang part ng motor, yung harap lang or yung likod lang. Distribute the braking power for both. Ayan, yung dalawang i-brake natin. Para mas matimpla mo yung paghinto, mas safe yun. Lalong-lalo na kung hindi naman ABS channel yung motor mo. Okay? So after natin mapag-usapan yung specs and features ng motor na to, how the Y-Connect function works on your motorcycle, at ngayon naman pinag-usapan natin yung actual performance riding this motorcycle. Syempre, ang next na tanong natin worth it nga ba ang ibabayad natin dito? Especially given the fact that the Aerox Connected standard version is 112,900. 10,000 higher or 10,000 more expensive than the previous version. So by paying 10,000 pesos more, what you're gonna get is the updated looks na subjective naman talaga, yung iba gusto, yung iba ayaw. And then you will have the Y-Connect function. After looking into the features and functions ng Y-Connect, masasabi ko na hindi practical para sa akin ang Y-Connect function. The Y-Connect app generally just helps you manage your motorcycle. Kailan ba yung preventive maintenance schedule? Ano nga bang gas consumption mo? Saan ka nga ba huling nag-park? But in terms of practicality and actual usage, habang nagra-ride ako, hindi siya nakakatulong sa akin bukod sa fact na it will notify me kapag may tumatawag or may text message. But other than that, I don't think it has any other function while I am riding. Siguro mga brother, nanggagaling din ako sa pagkakagamit ng ibang phone connectivity function to the scooter na yung screen or yung digital panel ng motor ko, nakikita ko talaga yung navigation. So, ibig sabihin, the phone connectivity app of the other manufacturers, nakikita mo yung navigation, you can personalize the theme on your digital panel. So Y-Connect is a cool feature to have, but I don't think it's worth the 10,000 difference na ibabayad mo ng mas mahal para sa motor na to. And sa mga hindi ko masyadong nagustuhan sa motor na to is drum brake pa rin yung likod natin mga brad. And yung rear suspension natin, wala pa rin yung pressure canister or yung upgraded shocks na na-release naman talaga sa ibang Southeast Asian countries.
Now, if I will have the disc brakes sa likod or yung rear disc brake and then I will have the upgraded shocks, kahit wala yung Y-Connect, I would definitely be willing to pay the 10,000 premium for the Aerox connected version. Don't get me wrong mga brada, again, this is just for me, this is just my take on it. And FYI mga brother, I am an Aerox user, I am an Aerox fan. It just so happened na medyo na-disappoint lang ako sa iminahal ng presyo niya kumpara sa mga function and features na idinagdag sa kanya. On the other hand, pagdating naman sa looks at saka sa power, acceleration, and speed, ito naman yung mga bagay na hindi magpapaiwan yung Aerox. This is something that Aerox have been really known for at talagang nagustuhan ng mga tao including me. So if you're buying the motorcycle for those features and for those reasons, then swak sa'yo tong motor na to. So hanggang dito na muna yung video natin mga brother. Again, maraming salamat sa panonood nyo. Shout out to G4 Sticker Works for any decals needs. At saka syempre, Vegan Mufflers by 01 Moto. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod na video mga brother. Like and share this video para ma-share natin sa mga tropa natin. Also, subscribe to our YouTube channel and hit that bell. And also follow our Facebook page para sapong-sapo mo lahat ng mga updates na meron tayo tungkol sa pagmumotor. See you soon mga brother. Salute! Ayun mga brother, syempre bago natin tapusin tong video na to, magpapa-shoutout muna tayo sa nagpahiram sa atin ng Aerox ngayon. Sir, ano pangalan mo? Homer, Homer! So shoutout kay Sir Homer from taga saan ka, sir? taga North Caloocan. Ayun, North Caloocan. Sir, baka may gusto kang siya i-shoutout or i-plug. Pa-plug ko lang yung ano namin, yung shop Gear Up Zone sa may bagong silang phase 8A near Bidangcourt. Yun, may Facebook ba yan, sir? Meron din, may Facebook page. Gear Up kami. Zone din. Gear Up Zone din. O yan mga brad, i-check nyo Gear Up Zone. Check nyo yung Facebook page. Kung may mga kailangan kayo, message nyo lang doon sa page na yun. Ano ba yung mayroon sa Gear Up Zone, brad? Mga RCB accessories. Tapos we offer na change oil, CVT cleaning. Performance magneto saka cleaning. maintenance. For maintenance, PMS. O yan, mga brad, nagamin na. Check it out.